Hello mga sangkay, mga kalingap! Welcome back to my channel. Ito po muli ang inyong sangkay na si Sangkay Lons, muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat. Magpa dito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So, mega love shoutout sa inyong lahat sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val at Edna Kalingap Rob. Sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolo, sa lola, sa FWs and PWDs, mega love shoutout sa inyong lahat, and of course, I love you all. Ayan. Mega love shoutout sa lahat ng Kalingap Partners, Team Kaliwat, ang grupo ko po. At sa lahat ng aking mga sponsors, kay Tita Bing, ang kanyang YouTube channel ay Horbin TV Vlog, subscribe po natin. Salamat po Tita Bing sa tulong na binigay niyo po para sa mga tao na nasalanta ng Bagyong Karina dito sa Pilipinas, sa mga nabigyan natin ng tulong. Thank you so much po, Tita Bing. Ang tita kong Vayot, si Tita Nina Jaramillo. At ang pinaka-gorgeous sa lahat, si Mamita ng San Diego, California. Also, hello sa aking friend na si Manay Tere, ng San Diego, California din. At sa lahat ng mga nagmamahal kay Sangkay, may ka-love shoutout sa inyong lahat. So, ngayong araw nito mga Sangkay, gagawa ko ng reaction video. Ito patungkol sa napanood kong upload, ni Erwin TV Official, patungkol sa kay Chona. Meron akong video clips ipapapanood sa inyo. Then after natin napapanood, magbibigay ako ng opinion or kuro-kuro patungkol dito. Credit dito kay Erwin TV Official. Tara mga Sangkay, mga Kalingap, panoorin natin. Nga po ako kaya. Anong tawag mo sa kanya? Chona na lang. Huwag naman kuya. Bakit to? Chona na okay na. Mukha mo baga. 49? Ha? Tuna. Bakit? Ay, Guwapo yan. Una Chona. sakit. tuna. Sakit ay. No, yun yung binata pa yan. Binata pa yun noon. Ang edad ko pala ng 30 yata. Hanggang ngayon. May asawa yan. Ang asawa niyan. Pag naging... Senior ka na. Oo. Ay lagi naman niya akong pinagaan. Maraming sa lahat. Thank you mo naman ako ng gamot. Ang galing niya magawa ng radyo. Masaya ka naman bagang. Bira naman yun dito po. Sa gabi wala yan. Sa gabi wala yan dito. Sa asawa niya napunta yan. Masaya ka naman. Maya, maalis na rin yan. Maalis na naman din ako. Maglalayas na naman ako. Sabi ko, maalis ako. Punta ako sa Samuhan. Magdi-discard ako doon. Hello po. Magandang hapon po. Ako po si Chona. Ito po, may sakit na naman po ako. Sila po Hindi na po ako nahihig na walang lagnat. Ito. Binibili ko lang yung lagnat. Eh, ang dami ko namang gamot. Di naman paitan ko. Hindi ko kaya ng katawan. Lalo namumungod na ako. Nakakula pa ng Kaya dalawa. sabi ko nga, ito na yung gamot. Hindi na ako magdamag. Kahit ako nandun. Kaya dami mo lakad. Hindi naman ako ng pambulkasin. Bibili ko itong bigas. Tama na yan. Ikaw, gamot. Presyo lang yan dyan ha. Ay, nga, sabuhay mo. Wag. Maliit pa. Hindi, Wala na akong pera. Bibili ko ng bulkasin totoo. Ako na lang mabili. Kasi ikaw Ang tagal malaga. naman yun. Sabi, bibilan ako sticker kahit maliit lang. Hindi ako nagsabi noon. Yung isang vlogger yun. So yun mga Sangkay, mga Kalingap, at tinapanood na yung video clips na aking kinuha mula doon sa upload ni Erwin TV Official. Credit dito muli kay Erwin TV Official. Yun nga, pinuntahan niya si Chona. Nakita natin na si Chona sobrang payat. Walang ipinagbago, kundi mas lalong pumapayat pa. Mas lalong nagiging worst yung itsura ni Chona sa ngayon. Then, parang inaano siya dito, binibiro siya ni Erwin niyo. Kasi parang ang pagkakaintindi ko dito, nandoon yung boyfriend ni Chona sa bahay ni Chona, then naabutan ni na Erwin may binubulong dito si Erwin na sinasabi niya na kamukha daw ni Chona yung lalaki. Pero dinedepensa ni Chona na sabi niya gwapo daw yon yung nung kabataan. Then may sinabi pa si Erwin dito na masaya ka naman. Parang binibiro niya. Sabi ni Chona dito na hindi, umuuwi yan sa gabi kasi may asawa daw yan. So ito siguro yung lalaki na
na sinasabi ni Chona noon nung nung mga previous na vlog sa kanya ni Erwin na meron siyang boyfriend na may asawa. So hindi daw natutulog diyan, nandyan lang pag-araw, so pagkagabi nandoon sa sa kanyang asawa. And masasabi ko lang dito, sana all. Nangihingi si Chona ng pambili ng gamot kasi lagi daw siyang nahihilo. Pinakita niya yung pagkadami-daming gamot doon. Sabi niya kahit anong gamot, hindi daw siya gumagaling. Yung mga vitamins na yon. Siguro ang masasabi ko, ibang gamot. Ibang gamot ang makakapagpagaling dito sa kay Chona, no? Yun lang talaga yung vitamins mo, Chona. Bukod tanging yun yung kakaibang gamot. Wala na, no? Tingin ko kasi talaga dito sa kay Chona, wala na. Talagang ano na siya sa sarili niya, lulong na siya kung anumang bisyo yung kinalululungan niya sa ngayon. Kitang-kita natin sa pangangatawan ni Chona, no, na bagsak. Masasabi ko talaga na sobrang sayang yung buhay, no. Na hindi niya na-realize, no, na nung mga panahon na yon na nabigyan siya ng pagkakataon natin ni Kuya Val, no, nabigyan ng pagkakataon na muling mabago ang kanyang buhay, pero hindi niya pinahalagahan, hindi siya nagbago, no, kung ano man meron siya. Kasi talaga hindi ko alam yan noon, no, nung na-discover ni Kuya Val na tapos pinagbahayan natin. Hindi ko talaga alam na si Chona ay merong problema or merong bisyo, no. Ang akala ko lang talaga, kaya ako nagbuo ako kaagad noon ng team Sangkay, no, sponsors para tumulong dito sa kay Chona. Kaso nga lang bulag talaga ako noon. Akala ko talagang ganun ang buhay ni Chona, hirap na hirap siya. Kaya hindi tayo ng dalawang isip na tulungan siya. Pero lumabas din sa katagalan, no, na ito pala yung naging problema ni Chona, no, kaya siya naging ganyan kasi nga meron siyang bisyo na hindi niya maiwan-iwanan. Like, andyan yung sigarilyo, yung alak, kung ano pa, no. Walang ibang sisisihin dito kung ano man yung nangyayari sa buhay ngayon ni Chona, kundi siya lang, kundi sarili niya. Ang pangit pa kasi dito, no, meron na nga siyang bisyo, meron pa siyang boyfriend, no. Paano na lang siya mabubuhay? Hindi natin alam kung yung lalaki na yan na kanyang boyfriend na sinasabi niya, kung yan ba'y isa rin niya na meron ding bisyo, no? Hindi tayo masisisi kung mag-iisip tayo ng ganyan, ano. Kasi nakikita natin sa kay Chona na siya mismo ang nagpahamak, no, sa sarili niya. So, maawa man tayo kay Chona, wala na, no? Kung maawa tayo, para bagang kukonsintihin lamang natin siya sa kanyang ginagawa. Yung pagpunta-punta dyan ni Erwin, alam ko na may mga nagbigay pa rin kay Erwin noon ng tulong para sa kay Chona. Yung sinasabi na yung doorknob, pinapalitan. Meron din nagpasa sa akin ng message, may nag-message sa akin regarding dito yata sa vlog na ito ni Chona, na sabi niya, saan kayo may nag-comment doon, no? May nag-comment doon na hinahanap yung higaan, yung bed, no, na pinabibili sa kay Erwin. Nagbigay yata ng pera para kay Erwin, pambili ng higaan. Sabi ko, labas ako doon. Hindi ko alam kung ano yun, kung ano man ang usapan nila doon. Hindi natin alam kung kung ibinigay yung pera ni Erwin, yung pambili ng bed na yun para sa kay Chona, then hindi ibinigay ni Chona. So, yun yung natin. Hindi ko alam kung anong kwento doon. So, yun lang naisip ko, na baka ibinigay yung pera sa kay Chona, no, then hindi ibinigay ibinili ni Chona. Yun yung nag-sponsor yata ang nag-comment diyan. So, kung ganito man, no, ang nakikita natin sa kay Chona, parang wag na natin bigyan, no, ng pera kasi lalong umaasa. Tapos kaganyan niya na pinipilit niya si Erwin na manghingi ng pera para sa pambili ng Volcasil, no, para kasi tumutulo na nga raw yung kanyang bahay, yung bubungan niya. Then pagkakakita ko doon sa video, inabutan siya ni Erwin ng 500 pesos. Parang sinasabi ni Chona na kulang pa kasi bibili nga daw siya ng Volcasil.
para sa akin, no, sana kung maibibigay man kay Chona yung iba dyan, no, wag ng pera. Mas maganda kung ano yung pangangailangan niya, kagaya ng Volcasil, no, yun na lang ang ibigay sa kanya, or kung hiyero, kung kinakailangan palitan yung iba dyan. Kasi on my part, no, para sa akin, hindi na ako magbibigay kasi sobra-sobra na yung tulong na naibigay natin kay Chona, pero hindi natin nakitaan, no, ng kabutihan, or nakitaan natin si Chona ng pagpapahalaga sa lahat ng mga ibinigay natin. Kasi sayang, sobrang daming blessings na ibinigay natin kay Chona, yung lupa pa lang, yung bahay na ibinigay ng Kalingap at saka ng mga sponsors natin. Yun ay dapat na pinapahalagahan ng isang tao na binibigyan, no? So ito lang yung aking reaction patungkol dito sa video na ito na napanood ko, na upload ni Erwin, no, na sobrang bagsak ng katawan ni Chona. Naaawa man tayo, pero wala na eh. Kumbaga parang nasagad na tayo, wala na tayong chance pa talaga na mag-abot pa ng tulong para sa kay Chona kasi sobrang umabuso siya. So muli, maraming salamat mga sangkay, no, sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay, subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share tong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo mang kinaroroon. Paalam na mga sangkay, mga kalingap. Paalam.